Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Rene. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindanao. Uy Bien, nakausap mo na ba si Claudio tungkol sa lakad natin sa Sabado? Hindi pa siya naghahanda eh. Baka mamaya niyan, wala tayong magawa. Wika ni Rene. Sila ay grupo ng mga mananaliksik na ang pangunahing layunin. Magkalap ng mga impormasyon sa mga nakatagong yaman sa kabundukan ng Pilipinas. Binubuo ang grupo ng 4 na katao na mga dalubhasa sa nasabing larangan. Si Bien ang pinakabagong kaanib ng pangkat. Nagmula pa ito sa Inglaterra at doon nakapag-aral. Ngayon narito naman sa tinubuang bayan para tuklasin ang mga nakatagong yaman ng bansa. Nakausap ko na siya kahapon eh. Ang sabi naman niya sa akin, handa na daw siya. Pero sige, pupuntahan ko mamaya ng makasigurado. Kung wala si Claudio, maghanap ka na lang ng iba. Kakapusin na tayo sa oras niyan eh. Tugon ni Bien. Pupuntahan nila ang iniiwasang bundok sa parteng Mindanao, kung saan matatagpuan ang iba't ibang klase ng mga makamandag na hayop. Ayon sa mga salaysay ng matatanda sa lugar, bukod sa hayop, tahanan din ito ng mga engkanto at aswang. Hindi naman yung kaila sa magkakatrabaho, subalit hindi nila yon alintana. Kasama sa propesyong sinumpaan nila ang humarap at makipagsagupaan sa mga elemento ng kalikasan. Pati na rin sa mga may itim na karunungan, katulad ng maligno at aswang. Siya nga pala rin eh. Nakausap ko yung lokal na gabay sa bundok. Nagpadagdag ng bayad eh. Natatakot ng umakyat. Noong nakaraang buwan lang daw, kamunti ka na siyang malapa ng aswang sa taas. Eh hindi ko na natanong kung nakaligtas ba yung mga sinamahan niya. Dagdag ni Bien. Walang kasi yan. Ang importante, may sasama lang sa atin sa taas na kabisado ang lugar. Mahirap nang maligaw eh, lalo na't malapit na ang tagulan. Kung hindi man tayo mamatay sa mga nilalang, baka mamatay naman tayo kapag naligaw tayo sa bundok. Ibigay mo lang ang gusto. Total, susulitin naman natin ang serbisyo nila kapag naroon na tayo. Tugon ni Rene. Hawak ng grupo ang mapa na magtuturo sa kanila sa naiwang yaman ng mga Hapon sa kasukalan ng bundok. Lingid ito sa kaalaman ng mga lokal na residente dahil sa oras na malaman ng mga taga roon, siguradong pagmumulan ito ng gulo. Ang alam lamang ng mga nakausap ng grupo nila Bien, tumutuklas sila ng mga kakaibang uri ng hayop sa kagubatan. Teka nga rin eh. Tignan mo tong itsura ng asong may 3 ulo sa mapaw. Sa pagkakaalam ko eh, nakita ko na to. Bantayan ng lagusan papunta sa mundo ng Karimlan ah. Bakit kaya nasa lumang mapa ito? Tanong ni Bien. Bukod sa mga marka at mga senyales na karaniwan nilang nakikita sa mga mapa ng kayamanan, ngunit siniwalang bahala na lamang ito ng dalawa. Inihanda na ang mga kagamitan sa pag-alis. Pagsapit ng Sabado, nagkita-kita na ang 4 sa paanan ng bundok. Kasama ang 2 lokal na gabay marahan nilang binaybayang lugar. Mabuti naman Claudio, hindi mo nakalimutan ng mga biling ko. Kasi kung hindi, baka pinalitan na kita sa grupo. Wika ni Rene na tumatayong pinuno ng kanilang pangkat.
Pasensya ka na rin naantala lang. May mga personal akong kailangang unahin Tugon ni Claudio. Ano ba kayo? Tama na nga yan. Sa ingay nyo, naririnig na kayo ng buong kagubatan Ang mabuti pa, umpisahan mo ng basahin ng mapa, Claudio. Baka maligaw pa tayo Sabat ni Tonyo. Ito ang negosyanteng nagbuo ng grupo dahil para sa impluwensya at pera. Ngunit hindi basta ang daang tinahak ng grupo. Masukal at malupit ang gubat na sinusuong nila ng mga panahong yun. Kaunting pagkakamali lang. Siguradong sa baba na sila ng bundok pupulutin. Manong, gaano na po ba kayo katagal naghahatid ng mga bisita sa bundok? Tanong ni Bien sa isa sa mga gabay. Matagal na, simula pa ng 15 anyos ako. Nakilang ulit na akong pabalik-balik din ito Madalas para mga sulang. Kaso nung nagumpisang mapabalita na may mga aswang na nakatira dito, sumasama na lang ako sa mga gustong pumunta ng bundok. Doon ko na lang kinukuha yung pangkain ng pamilya ko. Tugon ng gabay. Napaisip si Bien sa sinabi ng matanda. Marahil ito lang ang pinagkukunan ng pagkain ng matanda. Kaya mataas ang singil nila dahil sa panganib sa lugar. Bibihira ang nagagawi sa bundok na para mamasyal at manaliksik. Dahil nagkalat ang mga aswang at engkanto. Bagamat walang pisikal na ebidensya sa mga nilalang. Marami na silang insidente. Nakabilang ang mga pangkalikasang nilalang. Bandang mag-aalas 3 ng hapon, napagpasyahan ng grupo na maghanap ng lugar kung saan itatayo ang tent na masisilungan mamayang gabi. Kulang ang isang araw para marating ang mismong lugar na hinahanap ng grupo. Nasa likurang bahagi pa ito ng lugar. Mas maigi kung magtatayo na tayo ng pahingahan Doon tayo sa patag na lugar Diyan, Ben. Ano sa tingin mo? Wika ni Rene sa mga kasamahan. Ngunit nirerespeto ng binata si Bien pagdating sa ganitong bagay. Inirekomenda ang binata sa kanya ng kakilala. Sa tingin ko, ayos na dyan. Maayos naman ang pwesto Tsaka, mas madali nating makikita kung may maligaw na mabangis na hayop. Isa pa ayon din ito sa ihip ng hangin mula sa hilaga. Kung sakaling tumuloy ang ulan na paparating, sapat ang mga puno at mabatong parte para maproteksyonan tayo sa hangin at tubig. Mabilis na obserbasyon ni Bien sa paligid. Nagawa din niya kaagad makalkula ang posibilidad ng paparating na ulan. Isa sa kahanga-hangang kakayahan ng binata na napaka-importante sa ganitong uri ng larangan. Claudio, siguraduhin mong maayos na nakabalot ang mga gamit natin Kung sakaling umulan nga yan ang unang-unang dapat na hindi mabasa. Wika ni Tonyo. Ang tinutukoy nito ay ang mapang hawak ni Claudio. Gawa pa ito sa isang sinaunang papel na wala nang gumagamit ngayon. Mahirap ang detalye at hindi nila kayang ilapat sa mas matibay na materyales. Kaya't labis ang pag-iingat dito ng grupo. Napapalibutan ng balete at iilang puno ng nara ang buong lugar. Malaki at matanda na ito na makikita sa mga ugat at katawan ng puno. Nagkasya naman ang dalawang gabay sa maliit na silungan na luma at punit-punit. Pinatungan na lamang nila ito ng mga dahon upang maproteksyonan sila laban sa lamig at amog. Claudio, maging alisto ka. Delikado ang gubat na ito. Kanina pa lang marami na akong nakitang makamandag na ahas sa daan.
Walang makakapagsabi kung ano pang mga hayop ang nagtatago dito. Ikaw din, Bien. Mahirap na. Paalala ni Rene sa mga kasama. Tama si Rene. Maging alisto kayo. Sana nga lumampas lang sa atin yung makapal na ulap. At wag nang tumuloy sa pagbagsak. Kapag nagkataon, mahihirapan tayo kinabukasan. Sa oras na bumuhos ang ulan sa bundok, siguradong kakapalang putik. Mas lalo tayong mahihirapan sa daan. Dagdag ni Tonyo. Mabuti kaunting ambon lang ang naranasan nila at maya-maya pa. Naging malinaw na ang kalangitan. Ngunit sa kalagitnaan ng pagtulog, may naramdaman silang kakaiba sa paligid. Sa baba ng lugar kung saan sila pansamantalang nagpapahinga, nakita nila ang ilang unggoy. Ngunit kakaiba ito sa karaniwan dahil tuwid kong maglakad at magkakasamang dumaan papunta sa direksyon kung saan sila pupunta kinabukasan. Mabuti na lamang tama ang pasya nilang doon manatili dahil sa mga dahon ng anahaw at makapal na damong nakapaligid sa patag na lugar. Hindi sila mapapansin ng mga ito. Sa isip ni Bien, ito na marahil ang mga aswang sa kabundukan. Sa bilang ng grupo, nasa 8 lahat ng mga aswang na tila unggoy. Nakakita na po ba kayo ng ganung bukod dito? Kakaiba Mukha silang unggoy dahil sa kapal ng balahibo. Pero sigurado po kung aswang ang mga yon. Tama ka. Hindi lang sila basta hayop. Yan nga ang mga naninirahang aswang sa bundok na ito. Ayon pa sa lolo ko, nakalimutan na ng mga nilalang na yan kung paano bumalik sa anyong tao. Kaya habang buhay na silang ganyan. Sa lahat ng aswang na alam ko, sila ang pinaka-pinangingilagan dito sa amin. Kung ang ibang aswang magtatago sa oras na makakita ng tao, ibahin niyo mga yan. Mas mabangis sila. Walang sinisino at hindi basta tinatabla ng mga pangontra. Tugon ng binatang gabay. Ibig sabihin lang, walang magagawa ang mga dalang asin, bawang at buntot pagi ng grupo. Ito ang mga kagamitang pinahanda nila kay Claudio. Bukod dito ang tansong tabak at baril. Kung ganun, nagsayang lang pala ako ng pera para bilhin yung mga yan. Wika ni Tonyo. Nanghihinayang man, ngunit pilit niyang kinalma ang sarili. Tinuon na lamang ang atensyon sa nagaganap na ekspedisyon. Maya-maya pa, nakarinig sila ng mga sigawan kung saan papunta ang mga aswang. Dinig nila ang tila baboy na kinakatay at bigla na lamang natahimik ang kagubatan. Manong, paano po ba natin kakalabanin yung mga nilalang na yon kung hindi sila tinatabla ng mga dala naming armas? Tanong ni Bien. May paraan pa rin naman. Pwede nating sunugin ang katawan nila. O kaya naman putulin ang ulo. Pero napakahirap nun. Lalo na't palaging basa ang mga katawan nila ng mabahong langis. Kapag nakakita ka ng ganyan sa gubat, tumakbo ka na lang at wag nang manlaban. Wika na matandang gabay. Malaking suliranin ang kanilang mga nalaman. Bali ang impormasyong nakalap ng grupo sa uri ng aswang na nasa bundok. Kailangan nilang mag-isip ng paraan kung sakaling makaengkwentro nila ang aswang sa bundok. Wala na tayo magagawa. Nandito na tayo Kailangan bago pumatak ang 3:00, nasa mismong lugar na tayo. Doon natin ilalagay ang barikada. Kung tama ang nasa mapang ito, may kuweba doon. Maaari tayong magtago sa loob nun. Kaya matulog na kayo nang maaga tayong makaalis bukas.
Wika ni Rene. 4:00 pa lamang. Gising na ang lahat. Bagamat nanginginig sa sobrang ginaw, tiniis nila ito. Iniwasan nilang gumawa ng apoy na makakatawag ng atensyon. Rene, Bien, tawagin niyo na si Claudio. Nakita nila Manong na may paparating pang aswang mula sa kanluran eh. Malaki ang tsansa na dito mismo sa atin dadaan ng mga yun. Wika ni Tonyo. Sa pagpapatrol ng 2 gabay, ayon sa mga ito, may iilang aswang na papalapit sa kinaroroonan nila. Maaaring dahil sa amoy ng pagkain o kung anumang dahilan. Ngunit kailangan nilang lisanin ang lugar. Sa pagmamadali nagpasya na silang iwan ang mga pangontra sa nilalang. Magiging pabigat lamang ito sa kanila at dagdag pasanin. Iwan nyo na yung mga asin at buntot page. Wala na kayong paggagamitan yan. Bilisan nyo na. Bago pa tayo maabutan dito. Utos ni Rene. Habang tumatagal, tumataas ang tensyong nararamdaman ng grupo. Napatanong na si Rene kay Claudio na tagabasa ng mapa. Natataranta na ito dahil naririnig niyang papalapit na ang mga nilalang. Dito sa kaliwa yung daan. Diretso lang. Sa dulo dapat may makikita tayong batong may krus sa gilid. Tugon ni Claudio. 6:00 ng umaga. Maliwanag na ang daan nang makarating sila sa bilugang bato na nababalutan ng lumot. Kaliwa. Sa kaliwa tayo. Pagkatapos may makikita kayong talon. Sa likod nun, dapat may lagusan papunta sa kabilang banda ng bundok. Wika ni Claudio. Base dito malapit na sila sa kuweba at paglagpas sa daan sa likod ng talon. Makikita na nila ang bukana. Kung ganon, magbadali na tayong lahat. Wika ni Rene. Nagmamadali na silang pumunta sa talon. Ngunit hindi madaling makapasok. Masyadong malakas ang bagsak ng tubig kung diretso kang papasok sa gitna. Maaaring mabali ang buto sa lakas ng agos o kaya naman tangayin pa ibaba. Maingat silang naglakad sa gilid. Ngunit nang malapit na sila sa balon, biglang naglabasan ang mga aswang sa bundok. Halos maabutan na sila kaya nataranta na ang magkakasama. Ang buong akala nila sa gabi lamang aktibo ang mga ito at tulog kapag umaga. Madali na kayo. Iwan nyo na ang mga dala nyo. Bilisan nyo na. Ang kuweba na lang ang pag-asa natin. Wika ni Rene. Nakita nilang naglalaway na ang mga aswang. Dilat ang malaking mata at umaangil habang mabilis na papalapit. Mauna na kayo. Bilisan nyo. Habang hindi pa sila nakakatawid sa tunay. Wika na matandang gabay. Sa daan papuntang talon may malaking puno na nakatumba. Ito ang nagsisilbing tulay nila patawid sa rumaragasang ilog. Nasa likuran ang 2 bantay na tila balak na pigilan ang mga paparating na aswang. Sa kapal ng kakahuyan, kakaunting liwanag lamang ang pumapasok. Habang sa likod naman ng talon ay sobrang dilim na. Walang tigil sa pagtakbo ang 4. Kaunti na lang. Malapit na tayo sa pasukan. Wika ni Rene. Bilis, huwag kayong hihinto sa pagtakbo. Dagdag ni Tonyo. Hindi ko na kaya. Hindi na ako makahinga. Tugon ni Claudio. Nalabis ang panginginig dahil sa takot. Kaya inakay na lang siya ni Bien. Kaya mo yan, Claudio. Huwag kang susuko. Kundi malala pa ka talaga ng aswang.
Wika ni Bien. Nang tanawin naman nila ang dalawang gabay na inaantay nilang makasunod, wala na ang mga ito. Nang makapasok sila sa lagusan, ganun na lamang ang panlulumo ng apat. Ang mapang hawak nila ay hindi papunta sa kayamanan, kundi sa baryo ng mga aswang sa lugar. Nangilid ang luha ni Claudio habang nakatitig sa namumulang mga mata ng aswang. Kaya pala, wika ni Claudio at napaiyak na lamang ang binata. Anong kaya pala? Tanong ni Tonyo. Kaya pala nabasa ko kahapon sa likod nitong mapa. Ibinigay ito sa kanya ng katutubong kaibigan niya. Kung sakaling gusto niyang bumisita sa kanya, hindi mga Hapon ang nag-iwan ng kayamanan dito. Papunta ang mapa sa nayo ng mga katutubong aswang. Tugon ni Claudio. Napagtanto nila na ang totoong nagmamay-ari ng mapang nakasulat sa sinaunang uri ng papel ay mga aswang ng bundok o ang mga ninuno nito. Ganun pa man, habang napapalibutan sila ng mga aswang, pilit na ikinalma ni Ben ang sarili. Muling tinignan ng mapa. Teka, akin na nga yung mapa. Kung mga aswang ang may akda ng mapang ito, ibig sabihin, baka andyan din ang sagot paano tayo makakalabas dito ng buhay. Wika ni Ben. Anong ibig mong sabihin, Ben? Tanong ni Tonyo. Hindi lang ako sigurado pero baka kamatayan sa kanila ang simbolo ng asong may 3 ulo. Maaaring yan na magligtas sa atin. Tugon ni Bien. Dahil wala na silang pagpipilian, sumugal na ang apat. Nakita nila ang malaking rebulto ng itim na asong may 3 ulo na nasa bukana ng kuweba. Kagad silang pumasok sa kuwebang naroon. Nagmadali na kayo. Papasok tayo sa kuweba. Bilisan nyo! Wika ni Rene. Nakumpirma nila ang teorya ni Ben. Hindi kayang makalapit na mga aswang. Ang rebulto ng asong may 3 ulo ang nagsisilbing bantay at pumipigil sa mga nilalang na makalapit. Palaisipan ngayon kay Bien kung bakit at anong uri ba ng milagro ang bumabalot sa rebulto. Dahil kada lapit na mga aswang, tila napapaso ang mga ito. Marahang pinasok ng grupo ang kuweba, habang sa labas maririnig pa rin ang mga pag-angil ng aswang. Nang tuluyang makapasok sa loob, doon nila nalaman ang sagot sa kanilang mga katanungan. May kalansay na nakaupo sa batong upuan. Sa leeg nito may lumang medalyon na napaglipasan na ng panahon. Gawa ito sa pilak at may iilang salitang nakasulat na hindi maintindihan ng grupo. Teka, may napansin ba kayo? Bakit biglang tumahimik sa labas? Tanong ni Ben. Nang makuha ang medalyon, mula silang pumunta sa bukana ng kuweba. Naabutan na naging estatwa ang mga aswang habang nakatingala sa liwanag ng araw. Muling sumugal si Ben. Nang lapitan niya ang isa sa mga ito. Sinubukan ng binata kung aatakihin ba siya ng nilalang. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang mga aswang. Teka, marami pang baul sa loob. Kunin natin lahat. Mungkahi ni Tonyo. May nakita sila na totoong mga kayamanan sa kuweba. Subalit imposible nang kunin ito. Hindi nila alam kung gaano katagal para muling makagalaw ang mga nilalang. Isa pa, wala din silang kagamitan dala para matanggal ang baul.
dahil nakabalot ito sa mga ugat ng puno. Kalimutan mo na yan. Ang mahalaga makalis na tayo dito. Baka mamaya biglang lumakas ulit ang mga yan. Mapano pa tayo? Sa ngayon, hindi na mahalaga na makuha natin ang yaman. Ang mas mahalaga, makalabas tayong lahat dito ng ligtas. Wika ng pinuno ng grupo. Walang nagawa si Tonyo. Dalawa lamang ang maaari niyang pagpilian. Buhay o kayamanan. Sa daan pabalik sa lagusan sa likod ng talon, nakita nila yung dalawang gabay. Nakatingala at nakatitig din sa liwanag. Aba, aswang din pala yung mga gabay natin. Kung ganun, umpisa pa lang. Plano na nilang dalhin tayo dito. Wika ni Ben. Matinding kilabot ang naramdaman ng apat. Mabuti na lamang hindi sila kagad nilapa ng mga gabay. Ligtas namang nakalabas ang apat sa bundok. Nang tulungan sila ng mga residente. Kinumpirma ng namumuno sa lugar na walang pahintulot ang pag-akyat nila. Taliwas sa sinabi ng mga gabay na pinayagan sila ng kinauukulan. Hindi din kilala ng mga taga roon ang sinasabi nilang gumabay sa kanila. Paakyat ng bundok. Maraming bagay na nagmarka sa kanilang isipan. Una ang wag basta magtiwala sa mga estranghero. At pangalawa, palaging unahin ang buhay bago ang mga makamundong bagay. Tungkol naman sa medalyon, hindi na alam ni Rene kung nasa na ito ngayon. Ngunit sa huling pagkakaalala niya kinuha yun ni Tonyo. Maaring naibenta na o kaya na may nasa mabuting kamay. Ito ang kasaysayan ng apat na manunuklas. At kung paano sila nakaligtas sa mga aswang. Sa tulong ng kuwebang binabantayan. Ng asong may 3 ulo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Mimi. Taong 2000. Sitio Balagbag, Iloilo. Hoy, duty ka pa? Balita ko, ililipat ka na sa Balagbag ah. Kulang ang mga nurse doon. Maganda na din siguro yun. Mas makakapag-ensayo ka. Iba din pag nasa labas ka kaysa mabulok ka dito. Wika ng kaibigang si Badoy. Oo, may pasok pa ako mamaya. Nagpahinga nga lang ako saglit. Abala ang lahat sa loob, kaya wala akong ginagawa. Alam mo naman, hindi ko pa kabisado ang gawain. Maraming nagmamagaling sa loob kaya nagpahinga na muna ako. Bahala na nga sila. Hindi pa ako sigurado kung ililipat ako. Tugon ni Mimi. Naku, masanay ka na. Dapat nakipagsiksikan ka. Alam mo naman sa trabaho natin, kailangan laging alerto. Iba ang pag-aaral sa paaralan kaysa sa aktwal. Buti nga wala ka pang nararanasan na malalang sitwasyon. Bago ka pa lang Pero mag-umpisa ka ng masanay. Tanggapin mo kapag nalipat ka sa ibang barangay. Muling wika ni Badoy. Sumang-ayon naman ang dalaga. Tama naman ang sinabi nito. Hindi siya matututo kung naroon lang siya. Lalo pat hindi lang ito ang nakatoka. Maraming madalas na nakakaaway si Mimi dahil sa agawan ng pwesto sa loob ng pagamutan. Kahit nag-aalangan sa lugar na lilipatan, sumang-ayon na lamang ang dalaga. Naiisip naman niya na makakatulong kung mag-uumpisa siya sa maliit. Nang sa ganon,
Mabigyan niya ng espasyo ang sarili upang mainsayo ang napag-aralan. Ilang araw bago mailipat, kinausap na muna siya ng pinuno ng pagamutang pinapasukan. Ayon dito, nahihanda na ang lahat maging ang tutuluyang bahay. Siguradong ligtas at malinis para sa paglipat ng dalaga. Dagdag pa nito, may pasilidad talagang nakalaan para sa kagaya niyang nagsisimula pa lamang at nadidistino sa malayong lugar. Mimi, pagdating mo doon, ibigay mo lang itong recommendation letter sa doktor na nakadistino. Magiging alalay ka ni Dr. Josefino sa loob ng 1 linggo. Kailangan niya ng alalay dahil yung dating kasama niya pansamantala munang uuwi dahil namatay ang kapatid. Pero wag kang mag-alala, mabait yon. Doktor din dito si Dr. Josefino. Kaso pinili niyang magpalipat-lipat sa mga barangay at sityo. Madalas, dahil sa layo ng pag-amutan, hindi na umaabot ang mga may sakit. Kaya malaking tulong ang mga katulad ni Dr. Josefino. Wika ng doktora. Oo nga po. Saka mabuti na din po yun. Para kahit papano, mahasa ko din po ang sarili ko. Saka sa tingin ko, magiging ayos lang naman po ako. Siya nga po pala. Istrikto po ba si Dr. Josefino? Alam niyo naman po yung mga ugali ng mga doktor dito. Sa sobrang abala nagiging mainitin na ang ulo at matataray. Tugon ni Mimi. Ikaw na ang makakapagsabi, Mimi. Pero sa tingin ko, magkakasundo kayo. Muling wika ni Doktora. Nakangiti ito habang inaabot ang kapirasong papel sa dalaga. Nang araw na yon, hindi na pinapasok si Mimi. Bagkus pinag-impake na ito para sa paglilipat. Ang akala niya ay magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan ang reaksyon ng mga magulang, lalo na ng ama. Ayon sa mga ito, hindi ligtas ang pupuntahang lugar. Hindi lang dahil kuta ng mga NPA, meron ding sumpa na kumakalat sa lugar. Dagdag pa ng ama, may mga kakilala itong dumayo sa lugar. Ngunit nang makabalik, kung hindi nawawala sa sarili, malamig ng bangkay. Nakaramdam ng kilabot ang dalaga sa mga sinabi ng ama. Ngunit ang mga tinutukoy nito, mga kaibigang sundalong nadistino upang tugisin ang mga NPA. Sa dami naman ng lugar, anak, bakit sa Iloilo at baryo na yon? Wala na bang ibang klinika na pwede mong pagsanayan, Mimi? Sinasabi ko sa'yo, napakadelikado lalo pat di hindi mo kabisado ang pupuntahan mo. Buti sana kung may kakilala ka na pwede naming mapagkatiwalaan para masigurado naming ligtas ka. Wika ni Tatay Pabling. May isa pong doktor doon, Tay. Si Dr. Josefino. Matagal na po siya doon. Ang sabi ng head sa akin, magiging alalay niya po ko. Saka Tay, sundalo naman po yung nadistinong kakilala nyo. Magkaiba naman po kami ng misyon sa kanila Tsaka hindi naman po ako tatagal doon. 1 linggo lang naman. Kaya wag na po kayo masyadong mag-alala. Ayos lang naman po ko. Tugon ni Mimi. Paanong hindi kami mag-aalala ng tatay mo? Malalagay sa alanganin ang buhay mo, anak. Tsaka madami namang pwedeng pag-ensayuhan. Pabling, may kakilala ka ba doon? Yung pwede mo mapagkatiwala ang magbantay kay Mimi. Alam ko naman na hindi ka na mapipigilan, anak. Kita mo nga, nauna ka pang mag-impake kaysa magpaalam sa amin. Wika ni Nanay Lita. Nag-aalala ko. Pero may punto ka din naman, anak.
Magkaiba nga ang misyon ng sundalo sa mga doktor. Maraming sakitin doon, anak. Lalo pat malayo sa kabiasnan ng lugar. Ganun pa man, alam kong kakayanin mo yan. Malaki ang may tutulong niyan sa sarili mo. Basta't mag-iingat ka doon, ha. Kung pwede nga lang nasamahan ka namin ng nanay mo. Pero hindi bale. Kung nakatagal doon yung sinasabi mong doktor, siguradong may alam din yon sa mga depensa at proteksyon. Pero syempre, magdala ka din, anak, ha. Mahirap na sa panahon ngayon. Hindi ka sigurado sa mga taong nakakasalamuha mo. Wika ni Tatay Pabling at may iniabot sa anak. Isang maliit na lalagyan na kulay abo na naglalaman ng kwintas. Gawa ito sa binilog na bao at may figura ng San Benito. Ayon sa ama, sagrado ang kwintas at pangontra sa lahat ng uri ng mga sumpa, masasamang espiritu at maging sa mga nilalang. Ang gamit ay hindi bastang napapagana ng kahit sino. Kaya bago isinuot sa anak, kinalgahan muna ito ng ama ng mga dasal pang proteksyon. Ginagamit ko lang ito kung nakakaramdam ako ng hindi maganda sa paligid, anak. Ingatan mo ito. Ibalik mo sa akin pagkatapos ng misyon mo. Mag-iingat ka doon. Malalaman mong may panganib kapag suot mo ito. Bibigyan ka niya ng babala. Lita, may banal na tubig ka pa bang natitira? Ipadala mo na din sa anak mo. Mimi, pahiran mo lang ng banal na tubig ang gamit para hindi mawala ang bisa. Wala nang panahon para turuan pa kita ng dasal. Anak, naway kaawaan ka ng Diyos at makabalik ka dito ng ligtas. Muling wika ni Tatay Pabling. Maraming salamat po. Alam ko po na labag ito sa loob niyo. Pero pangako po, Tay, mag-iingat po ako doon. Saka parang hindi naman po kayo nasanay. Madami na po ako napagdaanan, no? Pero pwera biro, babalik po ako ng buo at ligtas. Tugon ni Mimi. Niyakap niya ang mga magulang. Mula pagkabata ay sobrang pag-iingat ang ginagawa ng mga ito. Hindi lang siya basta pinapabayaan. Ngunit suportado naman ng mga magulang basta makakatulong ito sa paglago ng dalaga. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagpaalam na si Mimi baon ang paalala ng mga magulang. Dala din niya ang mga maliit na bag na may lamang gamit na sakto lang para sa isang linggo. Mahaba ang naging biyahe ng dalaga. Halos inabot ng 5 oras sa bus. Dahil sa haba ng biyahe, hindi niya maiwasang makaidlip. Naalimpungatan na lamang si Mimi nang sumigaw ang konduktor na nasa gilid. Sakto namang nasa babaan na ito. Kamuntikan pang tarayan ang lalaki dahil sa lakas ng pagsigaw. Habang pababa, hinanap na kagad niya ang sakayan ng tricycle papasok sa sitio. May isang lalaking nag-alok na ihahatid ang dalaga. Ngunit biglang may humawak sa kanya na matandang gusgusin at nanlilimahid sa dumi. Kung ako sa'yo, iha, huwag ka nang tumuloy. Madadamay ka lang. Umuwi ka na. Huwag ka nang tumuloy. Babae, umalis ka na. Umalis ka na. Wika na matandang lalaki. Ano yun, Manong? Sino po itong... Hindi na naituloy ni Mimi ang sasabihin nang biglang sumabat ang tricycle driver. Uy, Macario, nambubwisit ka na naman ng pasahero. Umalis ka na nga. Kundi gagapos kita sa poste. Alis. Naku, miss, huwag mo nang pansinin yung baliw na yun.
Halos lahat ng tao dito kilala si Macario. Pag-anaga yan dito eh. Sige na, sakay na. Ihatid kita sa sitio Balagbag. Siya nga pala, kaninong bahay ba kita ihatid? Tanong ng tricycle driver. Pasensya na po. Medyo kinabahan ako eh. Sa ano po? Sa klinika nyo na lang po ako ihatid. Kakilala niyo po ba si Dr. Josefino? Diretso na lang po tayo doon. Tugon ni Mimi. Tamang-tama. Maghahatid din ako doon ng mga gamot ngayon eh. Ikaw ba yung bagong makakasama ni Doc? Naku miss, ngayon palang babalaan na kita ha. Delikado ang pinasukan mo. Mahirap ipaliwanag eh. Pero sa itsura nyo, mukhang kakayanin nyo naman. Mag-ingat na lang po kayo pagdating doon ha. Muling wika ng driver. Nagtataka man ngunit sumakay na lamang si Mimi. Nakakaramdam na ito ng pagod sa mahabang biyahe. Dagdag pa ang nangyaring hindi inaasahan. Habang papalayo ang tricycle sa lugar, nakita niyang nakatitig pa din ang baliw sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas. Huminto ang sinasakyan sa tapat mismo ng klinika. Sinalubong naman siya ng babae para alalayan sa mga dala. Naabisuhan na ito ng doktor na dadating siya. Kaya't naihanda na ang matutuluyan ni Mimi. Miss, alam kong pagod ka sa mahabang biyahe. Ako nga pala si Connie. Health worker po ako. Ako po ang umaalalay sa mga doktor at nurse na may misyon sa lugar. Pinagbiling ka na po kanina ni Dr. Josefino. May nilakad lang po siya sandali. Binili na niya na pagpahingahin ka muna. May silid po dito na para talaga sa inyo. Naayos at nalinis ko na po yun. Kung meron pa po kayong kailangan, sabihan niyo lang po ako. Hanggang 7:00 naman ako ng gabi dito sa klinika. Saka, magkatabi lang po ang silid mo at ni Doc. Malapit na yung dumating. Wika ng dalagang nagpakilalang Connie. Salamat, Connie ha. Ako nga pala si Mimi. Medyo nahilo nga ako sa biyahe eh. Matutulog muna ako ha. Ang bigat ng pakiramdam ko eh. Sa haba lang siguro ng biyahe. Siya nga pala. Pakisabi kay Doc bukas na lang kami mag-usap. Gabi na din kasi. Baka mapahimbing ang tulog ko. Tugon ni Mimi. Sige po. Baka po nagugutom kayo. Meron pong pagkain sa kusina. Pasok lang po kayo doon. Mahaba din po ang gabi. Baka magutom kayo. Muling wika ni Connie. Nagpasalamat naman si Mimi sa dalaga. Mas pinili nitong matulog kesa kumain. Pagkapasok pa lamang sa silid na pagpapahingahan, nakaramdam kagad siya ng alinsangan sa paligid. Tila merong mabigat na enerhiyang humahatak sa kanya. Dahilan para makaramdam ng panghihina ang dalaga. Habang ipinapasok ang mga gamit, hindi naman nagpahalata si Mimi sa nararamdaman. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Connie para makapagpahinga ang dalaga. Sa paglalarawan niya sa silid, malapad ang loob at may dalawang magkabilang higaan. Merong lamesa at lagayan ng mga gamit sa paanan nito. May banyo na din sa loob na ipinagpapasalamat ng dalaga. Hindi siya maaabala pang lumabas para makapagbanyo. Inayos niya lamang ang gamit at sarili upang makapagpahinga. Habang nagbibihis, naalala niya ang bili ng ama patungkol sa kwintas na suot. Hinawakan niya ito at nanalangin. Hiniling niya ang proteksyon at gabay upang maayos na magampanan ang misyon. Panatag ang sarili at humiga. Hindi na malaya ni Miming nakatulog na pala siya
habang hawak pa din ng kwintas. Kinaumagahan, maagang nagising ang dalaga dahil sa ingay na nagmumula sa labas. Nabatid niya na may tao. Dali-dali siyang bumangon at nagayos. Ilang sandali pa ipatakbo niyang pinuntahan ang pinanggagalingan ng ingay. Nanlaki ang mga mata ni Mimi nang makita ang umiiyak na babae habang hawak ang tiyan. Sa paglalarawan ng dalaga, buntis ito na tinubuan ng sobrang daming bukol. Sumisigaw dahil sa sakit na nararamdaman. Akmang aalalayan niya sana. Ngunit bigla siyang hinawakan ng lalaki. Hindi la palayo sa buntis. Dahil sa pagkagulat, muntikan pang mapasigaw si Mimi. Ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo? Hindi mo nakikita ang kalagayan niya. Kung nagkataong hindi kita naabutan, nahawakan mo ang babaeng yan. Sigurado akong nahawa ka na. Hindi normal na bukol ang tumubo sa pasyente. Alam kong gusto mong tumulong, pero bago ka ba lang, kaya mag-usisa ka muna. Ayaw kong magkaroon ng panibagong problema. Wika ni Dr. Josefino. Gusto ko lang po sanang ayusin ang pagkakaupo niya. Pasensya na po. Naawa po ako sa kanya eh. Tsaka wala po ba tayong magagawa para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya? Tanong ni Mimi. Huli na tayo. Kumalat na ang sumpa sa katawan niya. Gustuhin man nating makatulong pero sa ibang paraan. Kagaya din yan ng ibang mga buntis na pumunta lang dito para mamatay. Kung alam mo ang salitang barang, yan ang tumama sa kanya. Oot nasa medisina ako. Pero alam ko kung kailangan ng gamot ng isang tao o kailangan ng manggagamot. Sinabihan ko na si Connie para tawagin si Mang Kaloy. Kaya hanggat wala pa, hindi natin pwedeng basta lamang hawakan ng pasyente. Tugon ng doktor. Nasa gilid lang ang dalawa habang ang buntis naman nasa loob ng paanakan habang sigaw pa rin ng sigaw. Ilang sandali pa'y may biglang pumasok. May bitbit itong pausok at tila may sapi. Habang nagsasambit ng mga kataga na hindi naman nila maunawaan. Walang reaksyon ng doktor. Samantalang si Mimi naman, nanlaki ang mga mata ng mamukaan ang pumasok. Yung baliw na nakasalubong ko sa sakayan. Doktor, anong ginagawa niya? Bakit siya nandito? Tanong ni Mimi. Hayaan mo lang. Isa yang manggagamot na nawala sa sarili. Sa pagkakaalam ko, pinatay ang pamilya niya ng... Ngunit naudlot ang sasabihin ng doktor nang tawagin siya ni Macario. Pareho nilang nilapitan ang kinaroroonan nito, habang puno naman ng usok ang buong paligid. Pinahawakan nito ang pausok. Ipinasok naman ang buntis sa silid. Lumabas sila ng klinika. Sinarado ng doktor ang lugar, maging mga kortina upang wala na munang makapasok na iba. Habang hinahayaan niyang magsagawa ng ritual ang baliw. Alam niya kung anong kapasidad ni Macario at ikabubuti ng lahat ang ginagawa niya. Ayon pa sa doktor, si Macario din ang nagbigay ng proteksyon noong mga unang araw niya sa lugar. Dagdag pa ni Dr. Josefino, nilalayuan ang matanda dahil pinabubulaanan ng iba na ito ang dahilan ng sumpa sa sityo. Ang hindi alam ng mga tao, kung hindi sa ginagawang ritual ng sinasabi nilang baliw. Matagal nang naubos ang mga nakatira sa lugar dahil sa sumpang isinaboy ng malakas na mambabarang.
Nadamay lamang sila sa iningan ng mga NPA at mga sundalo. Sa pagpapatuloy ng kwento, narinig ng dalawa ang pagsigaw ng babae. Habang patuloy lang sa pagsasambit ng hindi maintindihang kataga si Macario. Nang humupa ang tensyon sa loob, lumabas ang baliw na nanghihina. Pero nagmamadali itong umalis habang sinasabing bayad na. Bayad na sila. Dok, bayad na daw. May utang po ba kayo? Diyos ko, ano po bang nangyayari? Pwede na po ba tayong pumasok? Wika ni Mimi. Doktor, bakit ka po nagpausok? Saka bakit sarado ang klinika? Ano po bang nangyayari? Siya nga po pala. Dala ko na po si Mang Kaloy. Sabat ni Connie. Ngunit hindi na nagsalita ang doktor. Bagkus si Mang Kaloy na mismo ang nagsalita. Ayon sa matanda, ito ay uri ng pagpapausok upang maitaboy ang masasamang enerhiya sa lugar. Ineng, huwag kang dumikit sa akin. Malakas ang tangan mo. Albularyo ka din ba? Parang bago ka lang dito sa lugar namin ah. Wika ni Mang Kaloy kay Mimi. Hindi po. Nurse po ko. Bago nga lang po sa lugar. Kakarating ko lang ho kahapon eh. Tangan? Wala naman po. At hindi rin po ko albularyo. Tugon ni Mimi. Hindi bale. Connie, nasa na ba ang pasyente? Doktor, ayos lang po ba kayo? Buksan nyo nga itong mga kortina at hihikain tayo sa usok. Sino ba kasing Ay nako, naunahan na naman ako ni Macario ano? Yan talagang matanda na yan. Sana dito mo na lang pinatira, Dok. Kung hindi nawala yan sa katinuan, marami pa sana siyang natulungan. Lalo na yung mga buntis. Napansin nyo, kadalasang natatamaan ng sumpa mga buntis. Baka kailangan ng alay. Narinig ko po kanina eh. Sabi ng baliw, bayad na daw po. Tugon ni Mimi. Sasagot pa sana si Connie ngunit biglang nagsalita ang pasyente. Nangihingi ito ng tubig. Nagsagawa na muna ng usal pang proteksyon ng matanda bago pumasok ng silid. Nang masiguradong ligtas na, tinawag na niya ang mga kasamahan. Puno ng dugo at maraming mga patay na insektong kumalat sa sahig. Pero maayos na ang babae. Maliban na lamang sa sanggol. Nalaglag na ito kasama ng mga insekto. Masakit man sa loob na makita ang ganong sitwasyon. Pero wala silang magagawa. Bagkus pinagtulungan na lamang nilang linisin ang lugar. Binalot ng itim na tela ang maliit na sanggol. Kasama ng mga insekto. Kaagad nila itong nilibing malapit lamang sa klinika. Inayos na din ng doktor ang pasyente. Ilang sandali pa nang matapos sila. Laking pasalamat ng lahat dahil wala namang nadamay sa kanila. Habang nag-uusap, napagtanto ng doktor ang sinabi ni Macario. Ayon dito, siguro ang sanggol ang bayad para matigil na ang sumpa sa lugar. Sana nga, Dok. Madami nang nadamay. Pero maiba nga ko. Sino ba itong bago? Mimi ka mo. Albularyo ba ang tatay mo? O nanay mo? Tanong ni Mang Kaloy. Hindi po. May alam lang po sa mga ganito. Bakit niyo po naitanong? Tugon ni Mimi. Kung ano man ang tangan mo, ingatan mo, iha. Malaking bagay ang may proteksyon. At hindi ka basta mahahawa. Lalong hindi ka tatabla ng mga simpleng sumpa.
Pagpasalamat ka sa tatay mo, Iha. O paano? Mauna na ako umuwi sa inyo. Dok, tawagin mo na lang ako kung ano pang mangyayari. Tugon ni Mang Kaloy. Inalalayan ni Connie na makalabas ang matanda. Nang matapos doon pa lang sila nag-usap ng mga gagawin. Laking pasalamat naman ng doktor dahil magaling ang naibigay sa kanyang alalay. Ayon pa dito, irerekomenda niya si Mimi sa magandang pwesto pagbalik sa lugar. Sa loob ng 1 linggo, naging maayos ang lahat para kay Mimi at sa doktor. Nagpasalamat ito sa mga bagong karanasan at natutunan. Nakauwi naman ng maayos ang dalaga, kasabay ng pagsauli niya sa kwintas ng ama. Ang pasasalamat dahil malaking tulong ang pagkakaroon ng proteksyon. Ngunit hindi na kinuha pa ng ama. Binigay na ito kay Mimi. Alam niyang mas kailangan yun ng anak. Ibinigay niya na lamang ang maliit na libro na may nakasulat na mga dasal upang maalagaan ni Mimi ang gamit. Sa kasalukuyan, nagkaroon na ng pamilya si Mimi. Nurse pa din ito doon sa pagamutan. Ngunit mataas na ang posisyon. Nirerespeto dahil hindi lang ito magaling, kundi marunong din itong makisama. Naipahayag niya ang kwento dahil gusto ni Mimi na maibahagi ang karanasan. Noong minsan siyang nailipat sa sityong may sumpa at makilala ang baliw na albularyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.